Magandang araw! Maligayang pagdating sa ating panibagong aralin sa GMRC. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isang simpleng gawain na malaki ang naitutulong sa ating pamilya, sa ating komunidad, at higit sa lahat sa ating kaligtasan, ang pagtitipid ng enerhiya. Alam ba ninyo na sa bawat ilaw na pinapatay, sa bawat charger na inaalis sa saksakan, at sa bawat wastong paggamit ng kuryente, ay may naitutulong tayo upang mapangalagaan ang ating mundo? Tara na at simulan natin. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang naiisa-isa mo ang mga paraan ng pagtitipid ng enerhiya. Naipaliliwanag mo kung paano nakatutulong ang pagtitipid ng enerhiya sa kalikasan. At naisasabuhay mo ang pagiging mapagmalasakit sa pamamagitan ng wastong paggamit ng enerhiya. Tanungin ang iyong sarili. Pinapatay mo ba ang ilaw kapag walang tao sa silid? Inaalis mo ba ang charger matapos gamitin? Binubuksan mo ba ang TV kahit walang nanonood? At nagtitipid ka ba sa paggamit ng electric fan o aircon? Kung oo ang sagot mo sa una, ikalawa at huling tanong, mahusay. Ngunit kung napansin mong may mga gawain kang maaaring baguhin, huwag mag-alala. Pagkatapos ng aralin ito, alam kong magiging mas responsable ka sa paggamit ng enerhiya. Ano ang enerhiya? Ang enerhiya o kuryente ay may kakayahang magpatakbo ng mga kagamitan. Ito ang nagpapagalaw sa ating mga ilaw, ventilador, aircon at mga gadgets na ginagamit natin sa pag-aaral. Kaya ito ay napakahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Saan nagmumula ang enerhiya? Ang enerhiya ay nagmumula sa mga tinatawag na fossil fuels, tulad ng carbon o coal, oil o petrolyo at natural gas. Ang mga fossil fuels ay likas na yaman na ginagamit upang makagawa ng enerhiya na nagpapagana sa ating mga tahanan, paaralan, industriya at transportasyon. Ngunit ang labis na paggamit nito ay nakaaapekto sa kalikasan. Sa paanong paraan? Suriin natin kung ano ang nangyayari sa kalikasan kapag nag-aaksaya tayo ng enerhiya. Una, upang makalikha ng kuryente sa mga plantang decarbon, sinusunog ang fossil fuels. Ito ay naglalabas ng tinatawag na greenhouse gases o usok na may carbon emissions sa ating papangirin. Pangalawa, ang mga usok na ito ang pangunahing sanhi ng global warming at climate change. Ang dahilan kung bakit sobrang init ng panahon ngayon at nagkakaroon ng malalakas na bagyo at pagbaha. Pangatlo, ang polusyon mula sa mga planta ay nakasasama sa kalusugan ng tao, mga hayop at halaman. Kaya kapag nagtitipid ka ng kuryente, hindi lang barya ang natitipid mo. Inililigtas mo rin ang ating hangin at mga nilalang na may buhay. Ano-ano nga ba ang mga konkretong paraan ng sariling pagtitipid ng enerhiya na pwede nating gawin? Una, patayin ang ilaw at electric fan kapag lalabas ng silid. I-unplug ang mga charger at appliances pagkatapos gamitin. Buksan ang mga bintana para sa likas na liwanag at sariwang hangin. Bawasan ang labis na panonood ng TV at paggamit ng gadgets. Huwag patagalin ang pagbubukas ng pinto ng refrigerator. Maglakad o magbisikleta patungo sa pupuntahan kung malapit lang naman. At ipaalala at hikayatin ang iba na magtipid ng kuryente. Bakit mahalaga ang pagtitipid ng enerhiya? Kapag tayo ay nagtitipid ng enerhiya, hindi lamang tayo nakatipid ng pera. Mas kaunting enerhiya ang kailangan. Mas kaunting fossil fuel ang sinusunog. Mas kaunting usok ang nalilikha. Mas malinis ang hangin. Mas ligtas ang kalikasan. At mas ligtas at malusog ang tao, hayop at halaman. Kaya naman ang pagtitipid ng enerhiya ay tanda ng pagiging mapagmalasakit. Kapag kusa mong pinapatay ang ilaw o tinitipid ang kuryente, kanino ka nagpapakita ng malasakit? Una, sa inang kalikasan, dahil nababawasan ang polusyon sa mundo. Ikalawa, sa iyong pamilya,
dahil nakatutulong ka para bumaba ang buwanang bayarin sa kuryente ni nanay at tatay. At sa susunod na henerasyon, dahil tinitiyak mong may sapat at malinis pang planeta para sa mga batang tulad mo sa hinaharap. Tandaan, ang pagiging mapagmalasakit ay naipapakita sa pamamagitan ng responsableng paggamit ng enerhiya, pag-iwas sa pag-aaksaya, pag-iingat sa kalikasan, at pag-iisip sa kapakanan ng susunod na henerasyon. Bago natin tapusin ang ating aralin, tandaan natin ang mahalagang mensaheng ito. Ang maliit na kilos ng pagtitipid ngayon ay malaking sagip sa kalikasan bukas. Bilang mga mag-aaral sa ika-6 na baitang, may kapangyarihan kayong maging ehemplo sa inyong pamilya, paaralan at komunidad. Simulan ang pagtitipid ng enerhiya ngayon bilang patunay ng inyong mapagmalasakit na puso sa ating kapwa at sa inang kalikasan. Dumako na tayo sa pagninilay. Kunin ang inyong kwaderno sa GMRC. Kompletohin ang sumusunod na pahayag bilang iyong personal na panata. Nauunawaan po na mahalagang magtipid ng enerhiya dahil simula ngayong araw, ang kilos ng pagmamalasakit na aking gagawin sa aming bahay ay isipin kung paano mo maisasabuhay ang iyong natutuhan. Hindi sapat na alam lamang natin ang tama. Mas mahalaga ang ating ginagawa. Para sa ating ikalawang gawain, ilalapat natin ang inyong natutuhan gamit ang inyong pagkamalikhain. Gumuhit ng isang malikhaing poster sa short bond paper na may slogan na "Enerhiya'y tipirin, kalikasan at kinabukasan ay kalingain." Para naman sa ating panghuling gawain, sagutan ang tayahin sa inyong GMRC notebook. Ipakita ang mga sagot sa guro para sa pagwawasto. Laging tandaan, hindi nasusukat ang pagmamalasakit sa laki ng ating ginagawa. Minsan, nagsisimula ito sa simpleng pagpatay ng ilaw, pagtanggal ng plug at responsableng paggamit ng kuryente. Kapag sama-sama tayong kumilos, makagagawa tayo ng malaking pagbabago para sa ating kalikasan. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli,